Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. And today, meron po akong i-share sa inyo na successful immigration story. Para naman maibsan yung mga kaba nyo about offload, of course, i-share din po natin yung mga naging successful na story sa Philippine immigration. So first of all, gusto ko lang po talagang magpasalamat dito sa kababayan natin na si Sis Babylin. Sobrang nagpapasalamat ako sa pagtitiwala niya sa akin and shinare niya talaga yung experience niya. And then, actually, nung nasa Pilipinas pa po ako ay isa na po si Sis Babylin sa client ko. Nagpa-assist siya sa akin sa CFO niya, also sa DTI niya. And then, ayun nga, meron din siyang plano na mag-apply ng visa. And then, sabi niya, magpa-assist din daw siya sa akin in the future. So, thank you talaga sis. Salamat sa pag-share mo nito sa akin and alam ko itong experience mo ay magiging helpful para sa iba nating kababayan na gustong mag-travel. So, si Sis Babylin po ay from Samar and first time niya pong mag-travel abroad. Siya po ay self-employed, meron po siyang business and yung business niya po ay nagbebenta po siya ng fried chicken na homemade. So, ang destination niya po ay sa Singapore and yung duration of stay niya doon ay 4 days. Sponsored ng German boyfriend niya yung ticket niya and also yung accommodation niya, yung hotel booking. And yung purpose ng travel ay tourist, mag-travel sila together with her German boyfriend. So, ito po yung background nila. Si Sis Babylin and yung German boyfriend niya ay nagkakilala po sila sa isang dating site. And naging mag-long distance partner sila since 2021. And then, yung German boyfriend ay nag-travel to Philippines last March 24, 2023. And yun po yung first meeting nila sa Pilipinas. And then, ayun nga, nag-travel sila together to Singapore noong March 29, 2023. So, dumaan po sila sa secondary inspection sa Philippine Immigration. In-interview po silang dalawa doon. So, of course, kapag dadaan po tayo sa secondary inspection, meron pong ipapa-fill out na border control questionnaire. And yun po yung finil-upan ni Sis Babylin. So, ipapakita ko po sa inyo mamaya yung border control questionnaire na finil-upan ni Sis Babylin. Ipakita ko sa inyo kung ano ba yung mga tanong doon na dapat sagutin. And also, nandun din po nakasulat yung note from the immigration officer na nag-interview sa kanya. And ito pa, ang nakakagulat, nagulat ako nito kasi wala akong idea na meron palang ganito. Yung German boyfriend po ni Sis Babylin ay pinapa-fill out po doon or pinapa-fill up po sa kanya doon yung affidavit of support and guarantee. So meaning meron palang affidavit of support and guarantee sa Philippine Immigration mismo kung saan doon mag-fill up or mag-fill out ang sponsor. So ayun nga, sabi ni Sis Babylin, nag-fill out yung German boyfriend niya doon sa immigration ng affidavit of support. So, ipapakita ko din po sa inyo yung affidavit of support na finil-upan ng German boyfriend. So, ito po yung mga requirements na pinakita nila sa Philippine Immigration. Passport, return ticket, hotel booking, and then pinakita din po ni Sis Babylin yung passbook and bank statement niya. DTI and barangay business clearance, proof of relationship nila, yun na po yung picture ng conversation and ng video call nila online. And also yung remittances via Western Union. Yun po yung proof na nagpapadala po yung German BF niya sa Pilipinas ng pera. And then yung affidavit of support and guarantee na finil-upan ng German BF doon sa immigration. So, yun po lahat ng mga requirements na pinakita nila sa Philippine Immigration. So, eto po yung affidavit of support na form na finil-upan ng German BF doon sa Philippine Immigration mismo.
So actually, almost the same lang siya nung form, nung affidavit of support na form na na-share ko po sa video, yung sample format. So ngayon ko lang po talaga nalaman to na pwede pala yun. Meron palang affidavit of support and guarantee sa immigration mismo, kung saan doon pwedeng mag-fill up ang sponsor. So ito naman po yung border control questionnaire na finil upan ni Sis Babylin nung dumaan na siya sa secondary inspection. So, ang mga information po na dapat nating sagutan dito sa questionnaire na to ay yung date, kung kailan yung flight natin, yung flight number, kung ano yung visa na hawak natin, pangalan, edad, date of birth, and then yung address natin sa Pilipinas, yung destination natin, and then yung educational attainment, present job, kung ano man yung trabaho natin, and kung ilang days tayong mag-i-stay doon sa destination natin. And then, kailangan din po natin ilagay dito yung about naman sa sponsor natin kapag meron tayong sponsor. So, yung pangalan ng sponsor, address ng sponsor, yung destination, and then kung magkano yung pera na dala natin on hand, and yung other sources of fund natin. So makikita po natin yung mga note ng immigration officer. So dito sa additional statement, nakalagay dito na 2 years business. Meaning 2 years na yung business ni Sis Babylin. So ayun nga, nagbebenta siya ng fried chicken, and then 15,000 per month yung earnings niya. Meron siyang DTI, and then meron siyang passbook and statement of account. And then nag-provide din siya ng proof of remittances via Western Union, and then yung convo nila na nag-start pa since 2014, and then nag-provide din ng online photos together. So makikita din po natin yung tatak na allowed, meaning inallowed talaga silang makaalis ng bansa. So sa baba, makikita nyo din po yung other note ng immigration officer. So nakalagay dyan, first-time traveler, Singapore-bound, traveling with BF, and then yung pangalan ng boyfriend, known for 6 years ba to or 9 years, and then BF since 2021, provided remittance via Western Union, provided photos and convo and video calls, DTI registered yung fried chicken business for 2 years. And then, ayun nga yung income na 15,000 per month, passbook and statement of accounts provided. And then, ayun nga, meron siyang 100,000 na savings plus yung 50,000 niya na pera on hand. And then, sponsored yung hotel and yung ticket. And then, ayun nga, meron silang affidavit of support. So, yun po yung story nila. Yun po yung immigration story ng kababayan natin na nag-travel kasama yung foreign national na boyfriend from Philippines to Singapore. And sinabi din po ni Sis Babylin na sinabi daw po ng immigration officer sa kanya na kapag magta-travel siya ulit, kasama yung partner niya, or kapag magta-travel siya to visit her partner, hindi daw po siya magkakaproblema dahil nga meron na silang successful na record sa Philippine immigration together na nag-travel. So again, Sis Babylin, sobrang thank you talaga sa pag-share mo nitong immigration story mo. Malaking tulong talaga to sa kababayan natin na gusto din mag-travel na kasama yung mga foreign partner nila. So maganda po talaga na kapag, for example, meron po tayong foreign national partner and then hindi pa natin sila na-meet talaga, mas okay po na mag-meet po muna tayo sa Pilipinas. Mas okay na mag-visit muna sila sa Pilipinas and then mag-travel kayo together kung saan man yung gusto niyong puntahan na country, para hindi po talaga kayo magkakaproblema. The same sa story ng kababayan natin. Mas okay na rin yun na, alam mo yun, sa Pilipinas nyo sila mamimit, makikilala sila ng parents nyo, ng pamilya nyo,
and then saka kayo mag-travel together. Wag niyo pong gayahin yung ginawa namin ng German partner ko na nag-meet kami sa Maldives kasi nung time din na yun ay COVID pandemic. So wala kaming choice kasi close ang Philippines noon na mag-accept ng tourists sa Pilipinas. Kaya naman nag-Maldives kami. Kasi ngayon medyo mahirap po talagang mag-travel. Lalo na kapag yung purpose ng travel ay makikipag-meet sa foreign partner for the first time, which is red flag po talaga yun sa Philippine immigration. Magkakaproblema tayo. Lalo na kapag first time nyo din na mag-travel abroad, very rare yung magiging successful ang pag-flight nyo. Usually, madalas talaga ay maraming na-offload kapag ganun yung reason or ganun yung purpose ng travel. Kaya mas magandang mag-travel muna yung partner natin sa Pilipinas and then mag-travel kayo together sa ibang bansa. Sa mga first time pong mag-travel or sa mga meron pong future travel and then hindi alam kung ano ba yung procedure sa airport, ano ba yung mga posibleng hahanapin sa Philippine immigration, kung nangangailangan po kayo ng guide para sa future travel nyo, nag-o-offer po kami ng flight assistance. Ako po mismo yung mag-guide sa inyo para maibsan po yung kaba nyo, yung stress sa paghahanda nyo sa travel nyo. And meron din po kaming visa assistance. Kung nagbabalak po kayong mag-apply ng visa and hindi nyo alam kung saan ba mag-i-start sa application. So, ako din po mismo yung mag-a-assist sa visa application nyo kasi alam naman natin na sobrang stressful din po talaga yung pag-a-apply ng visa. Lalo na sa paghahanda ng mga requirements, lalo na sa pag-search kung ano-ano nga ba yung kailangan na mga documents para sa visa application. So, nandito po yung Roots Travel para mag-assist sa inyo and ang iisipin nyo na lang ay yung pag-provide ng proof of strong ties sa Pilipinas. So, for more information po about our services, i-visit niyo po yung website namin, rootstravel.com. Also, pwede niyo din po akong i-contact sa mga social media accounts ko sa Facebook, sa Instagram, and sa TikTok. And ayun nga, sa website, pwede din po kayo doon directly na mag-contact sa amin. Kung meron pa po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang din po. Thank you po for watching. Bye-bye!